Puno pa rin ng tensyon sa Senado dahil sa tila patuloy na habulan para maihain ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM. Yes, Ninya, sa mga oras na ito ay mahigpit ang seguridad dito sa loob ng Senado. At dahil nga yan doon sa ilang mga impormasyon na meron ngang mga papunta o nandito na mismo sa bisinidad ng Senado na may mga otoridad o NBI at CIDG na magtatangka nga ulit na ahinan ng arrest warrant itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero bago yan, nauna nang sinabi ng mga abogado ng mga biktima ng EJK na sana wag nang kanlungin ng Senado itong si Senator Bato de la Rosa, lalo pat international court na ang may hawak sa kanyang kaso. Ikatlong araw nang namamalagi sa loob ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil nasa ilalim siya ng Senate Protective Custody matapos ang tangkang pag-aresto sa kanya ng National Bureau of Investigation base sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Dismayado ang mga biktima ng extrajudicial killings ng drug war dahil sa tila pagkanlong ng Senado. Gate pa ng abogado nila, wala naman sa batas ang protective custody. Kung ang kaso nito ay may parusang 6 na taon pataas, pwedeng hulihin ng mambabatas kahit nasa loob pa ng sesyon. Si Senator De La Rosa ang napabilang sa co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Mahigit 6 na taon ang parusa dito. Ang panawagan po ng mga biktima ng war on drugs ay huwag na pong magtago si Senator Bato sa Senado, kundi harapin niya po ang proseso ng hustisya at harapin niya po ang ICC. Sabi niya naman po, haharapin niya. Ito na po yung pagkakataong to. At wag na po natin gawin ang Senado bilang safe haven po sa isang tao na may arrest warrant for an international crime. Wala ring basehan ang sinasabi ng mga senador na dapat munang dumaan sa Korte ng Pilipinas ang warrant of arrest na galing sa ibang bansa bago ito hihain. Dahil una po, ang domestic law po natin mismo, RA 9851, ay nagsasabi na kung meron man pong isang tao dito sa Pilipinas na iniimbestiga po o pinoprosecute sa isang international court, pwede po siyang i-surrender ng Philippine authorities. Ayon naman sa Department of Justice, sa ilalim ng batas, pwedeng hulihin at isuko ng gobyerno ang isang individual na may kaso sa international court. Pwede rin daw gawin ng extradition o pagbibigay ng isang individual na nasa ilalim ng paglilitis. Pero ang kampo ni Bato, nanindigan pa rin na hindi dapat kilalanin ang warrant of arrest na galing sa ICC. Kasi hindi na tayo membro ng ICC. Why are we insisting to carry out this, to implement this warrants of arrest issued by ICC? We are not under no obligation to carry out such warrant of arrest dahil hindi tayo membro. Hirit pa rin niya na tulungan siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Regardless of our political affiliation, Duterte man ako, siya Marcos, naglaban-laban yung dalawang kampo na yan, still the fact remains that ako ay Pilipino at siya ay Pilipino. Siya ang presidente at ako ay citizen ng Pilipinas. Kanino ako hihingi ng tulong? Doon sa China? Gobyerno ng China? Gobyerno ng Russia? So sa ating gobyerno. Peaceful support rin ang hinihingi ni Bato sa mga kabaro niya sa Philippine Military Academy. Ninya, kanina nga nung sinilip natin itong social media live ni Senator Bato de la Rosa, ang nangyari nga dito ay humihingi siya ng tulong sa publiko dahil nga meron nga siyang natanggap na impormasyon na pagtapos nga ng session ngayong araw ay posible na siyang dakpin o hulihin ng mga otoridad at ng NBI. At kanina nga rin may natanggap tayo impormasyon dahil nandito lang din yung sa tabi natin dito yung pinaka-session hall dito sa Senado ay adjourn na nga ang session pero inaabangan pa natin kung ano ba yung mga mangyari kung maihahin ba ngayong araw ng NBI at ng CIDG ang arrest warrant ng ICC dito kay Senator De La Rosa. Ninya. So meron ka bang nakikita mga miyembro ng NBI, ng CIDG dyan sa loob or sa labas o malapit dyan sa Senate?
Sa ngayon, Ninya, nung sinilip natin yung pinakalabas ng building ng Senate ay wala pa naman tayong nakikitang mga miyembro ng NBI, pero may impormasyon din tayong nakuha na kinumpirma nga ni Acting Senate Sergeant of Arms, former General Mau Aplaska, na yun nga, meron daw mga miyembro ng NBI na nandito sa Senate na malapit, pero yun nga, ginigate pa rin nila na hindi nila papapasukin sa premises itong mga otoridad dahil nga may kasunduan na nung Lunes ang NBI at ang Senado na walang arestuhan na mangyayari. Ninya. So nasaan ngayon eksakto itong si Senator Bato de la Rosa? Ninya, ngayon ay nung nakita natin dun sa kanyang live ay sa pakiwari natin ay yun yung opisina niya, dun yun sa 5th floor. So nandun na halos lahat ng mga opisina ng mga senador at may mga nakabang din na media dun kung ano nga ba yung mga mangyayari. Pero sa ngayon kasi nung bago mag-adjourn kanina ay medyo nagkakagulo na nga dahil maraming tensyon na nangyayari dito. Una na nga dyan yung nangyari kay Senator Kiko Pangilinan at Senator Robin Padilla, pero nagkasabay nga niyan yung nangyayari din na impormasyon nga na posibleng hulihin ngayon si Senator De La Rosa. Ninya. All right, maraming salamat, JM Pineda.